Pagtatalunan ang iba't ibang mga issue. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero daw, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Gising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretsyo na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambolista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Karambola, karambola. Magandang umaga, karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ngayon, July 31, 2024, Miyerkules. Kasama natin, Jonathan De La Cruz. Ako po si Conrad Banal. Good morning. Good morning, paring Conrad. Good morning. Mapapanood ang karambola sa aming website, www.dwiz882am.com. I-download ang DWIZ 882 app. Live tayo sa Facebook, YouTube. Follow, like, share, subscribe, comment. Sa text line, 0999-3766768. Mapapanood din ang karambola sa Digital Free TV Aliw Channel 23, sa Satellite Channel, Channel 24, sa Signal Channel 23, sa TV Plus Channel 27, at GMA Affordabox Channel 25. Good morning. Good morning. Katapusan? Payday? Payday na ba ngayon? Payday. Katapusan eh. Ano ba? July 31. Ay, July 31. Oh. Oo. Bukas po, Augusto na. Hindi, yung July 31. Yung katapusan sinasabi natin, tapos na yan. Nakuha na. Ubus na yung pera. Naiutang na. Maraming ganon. Kasi enrollment na. Enrollment eh. Enrollment. Dami mga pangangailangan na natin. Yung mga tinamaan pa ng bagyo. Bagyo, yan. Okay. Wala akong naririnig na na nilalabas ang GSIS man lang o SSS na magbibigay ng emergency loans. Meron daw. Meron? Meron daw. Sana naman. May mga requirements nga lang. I-simplify nyo na po yan para maayos. Hindi na yung mga mahahabang mga pipil upan pa nila. Emergency loan. Emergency loans na nga eh. Ngayon Importante po, yan. kahapon, ang presidente nagpa-meeting ng sectoral. Ibig sabihin, hindi po buong cabinet. Sectoral lang. Tungkol sa Infra. sa Malacanang meeting. Ano ang ginagawa natin para sa La Nina? Ayan. Maganda yun. Siyempre, ang star dyan ay ang DPWH na siya rin naman ngayon ang nasa hot seat. Dahil po rito sa nangyari mga baha. Okay? Portents of things to come yan yung baha. Whether fair or unfair yung DPWH ang hot seat. Kailangan kulang po sa information kung anong ginagawa kasi ng DPWH. Basically, yun ang problema. Malaking problema yun. Laki-laki ng budget nyo, ni wala kami naririnig. Okay?
Hindi naman agad-agad masosolve ang baha dito, parin Jonathan. Matagal na nga yan eh. Programmed. Ang report po kahapon ni Public Works Secretary Manuel Bonoan doon sa pamiting ng presidente, ang meron po tayong master plan nga sa flood management. Pero ang sabi niya, less than 30% pa lang ang nagagawa dyan. Ano yan? Nationwide ba yan o Metro Manila? Nationwide. Para maintindihan natin. Although may sinasabi siya na 5,000 projects na dyan ang nagawa. Meron daw 5,000 na nadali dyan eh. Ang problema natin, alam ba natin, baka yung 5,000 na yun, isang kapirasong imbornal dyan sa sulok ng kasama na eh. Hindi, pinakamagandang gawin sana nila. Total, ang problema nga natin nakikita, hindi naman budget, kundi information. Sana pinakamagandang gawin ng Secretary Bunoan, magbigay na ng, it's always data, it's always facts. So, halimbawa, sabi nila, ito yung program, kasi may diferensya yung program at saka project. Yung program, malawakan and multi-year. Yung project ngayon lang. Isa lang yan. Isa lang yan. Mag-workout. Saan itong mga sinasabi nilang 5,500 at saan ang allocation na sinasabi nilang 240 billion? Ang nangyayari, pati rito, nalulunod tayo sa statistics. Yes. Huwag ganon. Para bang pag binigay yung statistics, masaya Tapos na ang taong bayan. Yun nga yung puntong lagi namin sinasabi rito. Hindi po pwedeng puro statistics. Kailangan maramdaman. Halimbawa, yung lahat statistics pare, GDP growth, statistics. Pero gutom na gutom yung mga tao sa baba. Yung ramdam, hindi na Kagaya niyan, parang Conrad, nung natatandaan ko, ako naman matagal-tagal din naman nag-silbi sa gobyerno, natatandaan ko, lahat ng mga river basins, kasi doon ang yun ang catchment eh. Lahat ng river basins, mayroon sinatawag na program. Sigurado bumabaha dyan. Sigurado. At saka yung dadaanan ng tubig panggagaling, halimbawa, Bicol River Basin, alam mo na yun. Galing sa bundok. Galing sa bundok, papunta dito sa mga lugar na ito, mayroon system. Sigurado babahain niya. Upper Marikina, Pampanga River, yung ganun eh. Nasaan yun? Alam ko meron eh. Meron programang ganyan at saka sa Metro Manila, ganun din, meron. Yung sinasabi po ng presidente, kaya siya nagpa-meeting, baka kailangan balikan niya master plan na yan. Dahil nagbago na ang sitwasyon, yes. Grabe po ang mga disaster ngayon sa atin. Konting ulan, baha eh. Ay, hindi pala konting ulan. May maiksing panahon na ulan, pero sa laki ng volume ng binabagsak na tubig, nagbabaha. Okay? At saka yung 30% completion na yun, saan yun? Kasi may mga iba. As of now, are we on target or below target? Ay, below target definition. Kasi daw, ito, naaprubahan to noong panahon ni President Benigno Aquino Jr. You are talking about Metro Manila siguro? 2012. Metro Manila. Hindi, master plan. Alin master? Yung nga gusto ko malaman sa kanila eh. What are they talking about master plan? Saan ba yan? Metro Manila? Metro Manila ba yan? Hindi kasi kasama yung mga ibang lugar eh. Sa plano eh. Oo nga eh. So malamang, hindi natin. Hindi nila sinasabi. Hindi nila sinasabi. Malamang nationwide. Nationwide. Okay. Sana nga ganun. Pero kung 30% completed, since Aquino time, gaano ka-importante yung mga nakumpleto? Ano yun? Ano yung mga meron ba tayong priorities dyan kung anong uunahin? Yan. Sabihin mo lang, 30% okay na yan. Yung pala, hindi naman kailangan yung mga iba. Ibig sabihin hindi masyado malakas ang impact. Oo. Yung ganong klaseng explanation po ang hinahanap, magtitiis naman ang taong bayan kahit nababaha tayo naiintindihan nila. Basta maganda lang malaman namin meron ba talaga nangyayari. Kasi sa ngayon po, ang iniisip ng karamihan, tutulog-tulog kayo. Hindi lang tutulog-tulog kayo. Ang ano pa dyan, mas masama pang implikasyon yan, parang ibinulsan ninyo.
Ay, naku po. Mas matindi yung gano'ng haka-haka. 2012 daw to, hanggang ngayon, 2012, 12 years na, 30% completed. Alin yun? Yun ang gusto ko. Ah. So itong Metro Manila ba, halimbawa, Metro Manila, nagbuhos tayo dito from 2012 to 2024, for example, 12 years. Nagbuhos tayo dito ng magkano? At ano yung nangyari? Dapat sana ganun eh. Di ba? O dito sa Central Luzon, nagbuhos tayo dito ng ganito. Ito yung mga activities dyan. Alam ba natin yan? Hindi. Inamin naman po ng DPWH, mabagal nga daw ang implementasyon nitong master plan na to. Okay? Pero yung mga na-complete daw, ang kanilang assessment, nakatulong daw na maibsan naman yung flooding. Okay? Yun ang assessment nyo. Paano nyo narating yung assessment na yan? Okay? So, gustong reviewin ng Presidente, yan National Flood Control Program. National pala yan. Okay. So, 5,500 na raw ang completed dyan. Yan yung figure na sinabi rin po ng Presidente sa kanya SONA. Kaya siya hinahanapan eh. Ayan. Nasaan yan? Nasaan yan? During the time of Marcos daw, they started more than 5,000 projects. Puro statistics nga ito eh. Tapos mga numero na completed, ganyan. Ganyan lang po ang report eh. In terms of assessment, ikaw pare, kapag may project, di ba, titignan mo din. Ano na ang result? Hindi lang yung, completed na yan. Halimbawa daw, sa Central Luzon, mahigit 800 projects completed. Siyempre, kasama rin sa assessment mo, ano ang nagawa ng mga projects na yan? Meron ba tayong ganong assessment? At saka anong ibig sabihin ng... Nagkaroon ba ng malaking result? Impact. Impact. Ano ibig sabihin ng na yan? Yung 800 projects. Ano ang ibig sabihin ng completed at nasaan yung 800 projects? Yun lang naman ang gusto. Kasi... Nakatulong ba? Alam natin, yung sinasabi nga natin i-overlay nga natin ang from halimbawa 1900 to 2024 Aha. Alam na natin from 1900 ito yung mga bahain ng mga areas. Okay, ito example pare. Ang ating drainage system po sa Metro Manila, matagal nang dapat in-overhaul. Kumbaga complete change yan. Hindi na angkop. Sa sitwasyon natin. Oo, sa pangangailangan natin. Nasimulan ba yan? Isa pong importanteng component yan ng flood control. Siyempre. Okay? Yan ba ay nasimulan na? Hindi pa raw. Sabi po ni Secretary Bonoan, meron daw drainage system master plan. Nasa pipeline pa lang yan. Okay? Kumbaga, binabalak pa lang. Threatening to implement. Threatening to implement. Wow. Pag ganyan ang mga sinasabi natin, talagang madadagukan tayo ng taong bayan. At hindi raw po matatapos yan within the term of President Marcos. When you say that there is a drainage system master plan, you are saying... At hindi pa nasisimulan. Hindi. First of all... ano yung mga projects na ginagawa natin? Hindi. Ano yan? Puro mga ad hoc. Ano ad hoc? Hindi. Ibig sabihin, ito... Kursunada lang, gano'n. Hindi naman. Halimbawa, ito, dito sa UST, nagkaroon ng mahalawakang baha. Tignan natin kung nasan yung drainage system ng UST. Area. Yung yung Lacson. Yung gano'n. Lacson at saka Espanya. Yung palang 30% sa Metro Manila yon. Yung 30%. Yung master plan po ng flood control sa Metro Manila, 30%. Ang completed. Kumbaga sa akin, yung overhaul ng drainage system, yan ata ang pinaka-importanting component niyan. Bakit ni Kapiranggot hindi pa nasisimulan? Pipeline parang. I cannot believe that.
Kasi ang dami na akong nakitang na nahuhukay na mga drainage system. Kagaya niya, nung panahon ni Babe Singson, sinabi niya na kasi dyan sa Talayan village, palaging nababahayan. So, laging minuhukay. Kaya ang sinabi nila noon, inayos na nila doon kasi nagkaroon doon ng underpass sa may Quezon Avenue. So, papunta doon yung tubig at malakas ang So, meron silang ginawa doon? Meron silang ginawa doon. Malaking programa yon. Malaking programa yung ganun. So, sana, yan ang sinasabi ng Secretary Bonoan, sabihin na niya, ito po yung drainage system ngayon sa Metro Manila. Ito yung existing. Ito yung plano namin. Kung halimbawa, plano pa lang yan. Ito pa lang nagagawa. Ngayon, yung drainage system na yan, hindi ho namin na-umpisan pa. Yung drainage system na yan, 19 kopong pa yan. Ayan. Kaya ganito po ang nangyayari sa atin. Ayan, sabihin natin. Kaya asama ng image ng DPWH. Okay? Aminin natin yung mga ganyan na... Wala namang kaming nalalaman tungkol sa ginagawa nyo Ang sabi po ni Secretary Bonoan, kailangan daw ng mahigit 350 billion para makumpleto yung master plan na yan for Metro Manila. 350 billion. Kaya daw lumobo ang cost dahil sa delays. So, ang tanong, what caused the delays? Hindi, una muna. What are you talking about delays? You just told the public na yung master plan is in the pipeline. What are you talking about na delay? Yes, okay. What is the delay? Ano yung delay? Ano yan? You're talking about yung mga pira-piraso na ginagawa niyo out of the existing drainage system? If it is the pira-piraso, yung pira-piraso na yan, how does it apply to the overall na sinasabi niyong master plan na ginagawa? Yes. Kailangan may relasyon lang. May relasyon yun. Flood control projects, kasama na raw po yung lahat ng mga sinimulan. Paulit-ulit, 5,500 completed. Yun ang hindi namin matanggap Nasaan niya ang 5,500 na yan? Okay? We are reduced to mere statistics. Meantime, ramdam na ramdam po namin rito sa baba yung epekto ng baha. Okay. Wow. Yung MMDA po, kasali dyan. Hindi lang kasali. As a matter of fact, paring Conrad. Isa sa mga lead agencies. Sila. Okay. Ang sinasabi dito, from the very start, ang hatian ng responsibilidad ay MMDA 4 hanggang 5. At least Metro Manila. In the case of Metro Manila. Okay. Flood control, traffic, peace and order. Okay. Basura, yan. Basura, ano yan? And then housing. Yan. Sila in other words, sila yung bastonero. Okay. Ngayon, ano nangyari doon sa usapan na yon? Kasi nagtuturoan sila Ang sinasabi oo nga, totoo kami ang in charge ng flood control, sabi ng MMDA, pero ang budget nasa public works. Di mag-usap kayo. Anong problema nun? Yan pong flood control master plan na yan, suportado po ng World Bank. And therefore, ang World Bank tatanong. Tsaka may credit line sa atin. Sila po ang funder niyan. Okay. Ang number 1 dyan, yung overhaul ng drainage system. Ayun. Funded by the World Bank. Okay. Yung drainage system po na yan, bukod dun sa maliliit yung ating mga import na. Original Mga orig pa yan. Tagal na dyan. 70 years old na siguro yan. Baka more pa. Baka more. Marami dyan, na nailatag po yan in the 60s. 50s. Okay? 50s. Ang main component niya kasi, saan lalabas yung tubig na galing sa kalsada. So, meron mga major component yan. Halimbawa, yung Parañaque Spillway. Yung Napindan Channel. Yan.
Yang Pasig Marikina River flood control. Yan. Kasi lahat po ng tubig sa Metro Manila, diyan mapupunta. Diyan dadaan eh. Diyan pupunta. Yung mga steros, saan ba nagde-drain yan? Sa Pasig. Pasig. Okay. So yan po lahat yan pinag-aralan na. At may mga gagawin dyan. Yung mga main components ba ron, pare, ano na ang stage ng development? Yung nga gusto Kasi natin hindi ka malaman. pwede magsimula ng mga babaguhin mo yung mga imbornal Yung mga... kung mababara din naman doon sa Pasig at saka sa Marikina. So yan ang uunahin mo, di ba? Para rin yan yung sa ano eh, sa power. Meron kang highway eh. Ito may flood highway eh. May flood highway. Alam mo yung system. Ano na ang stage ng development noong Highway na Marikina yan. Yung highway na River, Pasig River, San flood Juan, control. yan, mga ganun. Naalala ko kasi, panahon pa ni Marcos, yung kahuli-hulihang major flood control, yan nga yung floodway, Manggahan Floodway. May mga gates yan. Yes. Diyan pupunta yung tubig, tapos isasara yung gate para hindi dumaloy sa Pasig, para hindi mag-overflow. Ganyan po Mga ganun, concept. Ang huli-huli natin ginawa, noong 70s pa, panahon ni Marcos. Asan na yung isang major ngayon na gagawin dyan? Yan yung Paranaque dapat. Spillway. Spillway. Yung Pasig River, Marikina, meron din component siya na gano'n. Meron. So, in 12 years, 2012, na-approve yung master plan. 2024 na ngayon, 12 years. Nasimulan ba man lang yan? O ano ba? Yung master plan na yon, natulog ba tayo? Ano? yung master plan na yon is supposed to have been a review and re-enhancement of the original system. Ngayon, ang isa doon, parang kung natatanda, panahon dito ni President Noynoy, yung tungkol doon sa Laguna dredging program. Yan. Kasi ang carrying capacity ng Laguna, the Bay, talagang mababa na. Okay, Hindi ito na po yung kaya. effect niyan. Yung Laguna, yan, nagde-drain yan sa Pasig. Yes. Kapag mababa ang carrying capacity niya, kapag umulan, bigay siya ng bigay ng tubig sa Pasig. Aapaw yan. Ang Pasig ngayon, kapag marami ng tubig, yung mga estero, Overwhelm yun. yung mga imbes na dumalo, papunta ng Pasig, hindi na rin Wala kakayanin na. dahil sa laki ng tubig. Pupunta na sa mga nagagaling komunidad sa Laguna. dyan. Oo, sa komunidad. So, isang key element, yung dredging ng Laguna para lumaki ang capacity. Yan. Wala tayong ginagawa dyan, ni isa. Wala nangyayari dyan. In-stop na yung... Meron. Ano? Parang may nangyayari. Wala. Nakakaroon ng mga komunidad sa... Di ba? Hanggang ngayon, ang fish pen sa Laguna, nagkalat. Paano mo i-dredge siya kung puro fish pen? May fish pen. Tapos, nagkakaroon... Sinasabi nila... Squatter sa shore. Sa shore. Komunidad... Mabuti nga kung squatter na ano. Ano pwede kung mo may Laguna Lake Authority? Meron. Mabuti nga kung Ano squatter. nangyayari doon? Nandyan. Pagkatapos, Basta may authority lang. supposed to be nga, magkakaroon nga ng circumferential road around the Laguna Lake. That will also impact on the carrying capacity. Kasi kung maglalagay ka ng circumferential road, ibig sabihin nun, yung ismet mo, lalakihan mo. Tapos may mga komunidad na. Pumunta ka ngayon, yung sinasabi ni parang Joel, na maglalayag ka, Pasig River, hindi ka makakadaan. Hanggang ano ka lang? Hanggang dyan sa may... Pasig. Hindi, baka hanggang ano ka lang? Hanggang San Pedro. Kasi pagdating sa San Pedro, o kaya hanggang Muntinlupa ka lang. Pagdating sa Muntinlupa, puro mga bahay. Wala na. Wala na. Hindi ka na pwede makapag-workout dyan. Sabi po ito matindi, pare. We are pressed for time. Siyempre. Sabi ng Pag-asa, ang La Nina, itong Karina, hindi pa raw La Nina yan. Pakimkim pa lang to. Pakita pala kung sa pelikula. Teaser. Teaser. Teaser ito. Ang totoong La Nina daw po, by October pa. Naku. October, and it will last until next year. Yan. Yan yung mga baha na asahan natin. Okay? Ngayon,
habang wala pang nangyayari sa flood control, paano ito mga areas na binabaha? Bahala na po muna kayo sa sarili nyo. Parang ganon ang message ng DPWH. Ano bang pwedeng gawin natin sa mga ito? Kundi, titiisin na lang nila yung baha at pagkatapos, bibigyan na lang ng relief. Siguro, ganon. Hindi, ganito. Hindi ba pwedeng ganito tingnan natin? Total, nandoon na rin lang tayo sa emergency because this has become an emergency situation. Okay. Pwede bang gawin natin ganito? Kung ano man yung mga pondong nakalaan, halimbawa sa Metro Manila. Hawak ng congressman yun. Hindi. Pwedeng sabihin ni Presidente, i-embargo ko muna yan. Teka muna. Ito yung mga nakita natin as a result of Karina and we are preparing for October. Ito yan. Lahat ng mga pondo dito muna. Pagtatas tingnan natin, alin dyan yung mga emergency na kailangan ayusin na natin kaagad. Baka kailangan unahin muna yung dredging. Yun na. Workoutin na ninyo yan. Yung mga nakalaan na projects for whatever it is, i-review ninyo yan, kunin ko muna yung ito yun. Public Total works? emergency to Public works ang mga nakikita ninyo na pagpuntaan natin together with the local government at saka LGU kung acting man kayo o hindi? Yan. Yung pong 350 billion nakakailanganin raw. Hanggang we have 9 more years yan. Dapat po ang completion date niyan 2035. So 9 years. At 350 billion, napakalaki. Every year ng demand sa budget. Para makumpleto yan. Metro Manila lamang yan. Okay? Siyempre, kailangan mo rin naman ng flood control sa ibang lugar. Okay. Diyan lang sa Bulacan, antindi na yan. Kumbaga, sinasabi ni Warren Jonat, ang laki ng kakainin ng budget. Sa ngayon, ang pwedeng gawin ng Presidente, kunin muna lahat niya. Sa susunod, paano? Ganun din. Tapos, yung sa susunod na budget ng flood Teka control. muna, yung mga flood control dito Tignan ko muna lahat. Nasaan ba yung mga flood control projects na sinasabi ninyo sa akin na nire-report ninyo? Para makita ko kung saan yung mga priority. Yung nga yung prioritization. Marami po pangangailangan sa budget ngayon. Halimbawa, ang defense, 50% increase. Okay? Ang education nga, ganun din. Health. Okay? Ang DOTR, gusto na raw bumili ng mga bagong jeep. Ayan. Ang laki po ng... Cuts up tayo Nasa cuts up tayo Cuts up. These are all cuts up budgets. So, it's all a matter of money. Do we have the money to finance the 350 billion flood control master plan? It's a question mark. So, kung hindi po mafi-finance yan, hindi matatapos yung master plan na yan. Wala yan. Is the Maharlika Fund. Oy. 8:31 ng umaga, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIC 882. Karambola sa DWIC. Balik tayo, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIC 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz. Ako si Conrad Banal. Good morning, pare. Ngayon, July 31, 2024. Si pareng Joel po, umalis muna dito dahil flooded Ganon. ang Metro Manila. Ayun. Meron muna siyang kailangan ayusin. Meron siyang kailangan ayusin ng hindi baha. Nang hindi ba? Yan. Wow. Next year daw, ang hinihinging budget sa infra ay 1.3 billion. Trillion. Trillion, 1.3 trillion. Halos kapareho ngayon. So talagang tayo, sa infrastructure tayo bumubuhos. Dahil ilang pun taon, magmula no 86, wala naman tayong ginugol sa infrastructure. Nakasing buhos. Meron pero hindi... Hindi ganun. Pira-piraso. Nagka-problema tayo nun Okay? Ngayon, kailangan natin magmadali, humahabol tayo sa infrastructure. Ayan. 1.3 trillion. Ngayon. Ang malaking bahagi nito, parang John, at transportasyon. Hindi. Kaya nga gusto ko malaman, out of the 1.3 trillion,
Ilan doon ang government counterparts sa mga foreign loans? Kasi marami sa transportation ay foreign assisted projects. Okay. Merong figure na sinasabi ang DBM eh. Ang DOTR, ang hinihingi niyang budget para sa mga foreign assisted, umaabot sa 123 billion. Ang DPWH umaabot sa 70 billion. The rest, local na, domestic, out of the 1.3. Okay? Yung mga foreign, kanya nabanggit po ni Parang Jonathan yan, obligado tayong gawin yun. Dahil tayo ay may commitment fee na binabayad dyan. Kapag natutulog yung credit line natin dyan, gumagastos tayo ng walang nangyayari. At saka nape-penalize pa tayo nung mga sa contract because of the contractual obligations that we have with those who were awarded the contracts. For example, dyan sa subway, mayroon penalty yan habang nagtatagal. Kasi kung hindi mo naibibigay yung commitment mo, for example, yung right of way, hindi mo naibigay dyan sa contractor, hindi siya nagtatrabaho, pero may pera siya. Ngayon po, bakit napakalaki ng share ng transportation? Islands nga tayo eh. May magandang sinabi to si John Mangun. Si John Mangun po ay isang stock analyst. Okay? Na ano din siya, nagko-column din siya si John Mangun. Ang Pilipinas lang daw, ang bayan na hindi konektado yung mga main economic hubs by land transport. Halimbawa, Cebu at Manila o Cebu at Davao, hindi mo pwedeng i-drive. Kumbaga, talagang disadvantage tayo dahil islands tayo. Ganito. Yung sinasabi ni John is partly true. Yes. Kasi meron tayong talagang national highway na driving. Meron. Manila. Yan yung Pan-Philippines Highway. Pwede kang pumunta ng pwede ka nang pumunta ng Bicol at saka hanggang Mindanao. Pero yung Miroro. Hindi, may Roro. Pero at the same time, ang nagiging problema, yung dito nga, sinasabi niya, kasi dito lang sa area na ito eh. Sa eastern side lang. Hindi napupunta doon sa, halimbawa, connected to Cebu. Hindi. Yeah, walang ganun. Wala. Kaya nga, Samar lang, Leyte. Leyte, papuntang Surigao. Tapos Roro. Pagkatapos, kaya nga, yung Roro, is that updated? That's another issue. Ayan. Kasi merong ngayon programa sana na magkakaroon ng additional na bridge dyan between Matnog, Sorsogon hanggang doon sa Allen, which is Samar. Hindi pa natatapos, hindi pa nangyayari yan. Yun ang connecting dapat na land eh. Yan. Oo, na land. Kaya po may kaibigan ako nagsasabi dito, mura-mura na pagkain eh. Tataka lang ako, bakit? Sabi ko, kasi hindi nadadala kung saan kailangan niyang pagkain. So, ang problema po natin doon ay logistics. Yes. Ngayon, malaking component ng logistics ay yan road network. Yan, kagaya niyan parang ko. There are 4 islands in the central Philippines, Cebu, Negros, Panay. ito lang muna. Negros, Cebu, Bohol at saka Leyte. Okay. Yan. Mayroong programa na interlink. Ayan, by road na yan, by road. By road and Roro. Hindi, by road. Na may kasamang bridges, etc. Yung sinasabi nila, halimbawa Cebu, ang kailangan ng Cebu, because it is a burgeoning economic hub, kailangan niyang pagkain, kailangan ng kung ano-ano, etc. Meron yun sa Bohol. Hindi mo nakukonek. Dahil wala kang connection eh. Walang connection eh. Tapos kailangan din ng Cebu ng sa Negros kasi doon may geothermal. Hindi mo rin may power source. May power source. So yun ang ibig sabihin ni John Mangun, which is correct. Pare, ito kapansin-pansin, mahigit 1 bilyong piso raw ang nasirang pananim nitong si Karina. Okay? Dito yan sa Northern. Karamihan po nasa Luzon yung mga nasira. Northern Central. Doon sa Visayas, meron din. Ayos na ayos. Meron din, pero hindi gano'ng kalaki.
So kung maayos yung iyong transportasyon, ang ating logistics, May compensation. maayos yung mga You can ports, compensate. madaling magroro. Halimbawa yung truck, magdi-deliver ng gulay. Sasakay lang ng barko, makakarating na ng Bicol, tapos by land. Tapos na. Ay kung matutuloy na yung expressway connecting Bicol and tawag nito, Batangas. Madaling makakuha ng pagkain, halimbawa distribution, galing dun sa mga hindi tinamaan ng bagyo. Malaking problema talaga natin ang logistics malaking problema. Dahil daw po sa bagyo na yan, tataas na naman ang presyo ng gulay. Likely. Hindi lang gulay, pati itlog daw. Kasi pala mahirap i-deliver yung itlog. Anak ng toko. Si eggs and vegetables daw po. Malamang tataas ang presyo. Hindi lang yan. Parang nagagamit na ngayon itong mga nangyayari ganito para magkaroon na naman ng increases sa utilities. Ayan. Bakit? Siyempre, sasabihin nila, ito, kailangan natin mag-recoup. Recoup na yun. Utilities, ibig mo sabihin, tubig. Power, tubig. Nabanggit mo yan, Ang MWSS, si Patrick T. Regulatory capture. I-review daw nila yung foreign currency adjustment. Ayan. Kasi daw, humihina ang piso against the dollar. So, kailangan daw i-review. Kumbaga, gusto nila malaman kung magkano pa yung sisingilin nila sa atin na additional. Ang ganito pala nangyayari niya, nasa bill yan ng mga concessionaires. Pero yung pera na yun, supposedly, mapupunta sa MWSS dahil ang MWSS ang nangutang ng foreign currency para gawin yung mga water projects. Kumbaga, ang nakataya rito ang government. Okay? Ahente lang nila itong mga water companies para mangolekta para sa kanila. Sabi ng water company. Yun po ang press release. Press release. Kasi, alam mo yung model na yan, paring Conrad, dapat that has to be overhauled. Yun na nga ang gustong gawin ni Duterte. Dinribble-dribble tayo ng... Hindi, pero ngayon, totally... Pwede pa ba yung mangyari? Totally, meron pa rin programa. Kagaya niya sinasabi ni Patrick T. na yan, na kanilang... Foreign currency. Kung totoo, na ang talagang umutang yan ay ang gobyerno. Okay. Gobyerno ba magpapatupad o hindi magpapatupad yan? Kasi, dalawa yan Merong sinasabi sila na project na ito, gobyerno magpapatupad. Okay. Meron din sinasabi silang foreign currency adjustment na nangutang yung mga concessionaires in behalf of government pero sila magpapatupad. Sila maniningil. Sila maniningil at sila rin ang magpapaproject. Yan. Meron na raw bagong guidelines. Ano yung guidelines na yun? Yun ang secret. Ayan. Yan ang... yun ang maganda ron Maganda. Kasi meron ibang klase. Halimbawa, yung kaliwa, government yan. Nangutang po ang gobyerno para maitayo yung kaliwa dam. Bilyon-bilyon. So therefore, yung paano mabayaran yung utang na yon, kukunin ng MWSS yan, doon sa binabayad ng mga concessionaires. And out of that, babayaran yung utang. Okay, ganyan. Supposedly, that's the idea. Ganon, yan ang model. Kasi yung kaliwa daw magbibigay sa kanila ng fresh water. May kita yun. May kita yun. Out of that kita, babayaran yung utang. Yan. Meron namang isa na purely private sector. Wawa Dam. So, sino nagtayo niyan? Manila Water, di ba? O hindi. Si Ricky Razon. Paano babayaran ng Ricky Razon Group ang MWSS? That's another story. Okay? Meron pang isa. May mga arrangement po yan na hindi natin alam. May agreement yun. May agreement din yan. Kasi, ibang klaseng agreement. Meron din isa pa. Yung mga, sinasabi ng mga water concessionaires, sige, ayusin namin yung pipe system sa aming mga concession area. Sa retail. Sa retail ito. Okay. Sa retail ito. Okay? Mangungutang kami.
Ikakarga nila ngayon yan. Ngayon, Nasama yun sa foreign currency adjustment. Nakikita ba o namomonitor ba ng MWSS yung paggamit ng pera na yun? Ang sinasabi nila, 10,000 kilometers of pipe, etc. nagawa namin. Para rin yan yung flood Pero control. hindi, bakit kailangan ng foreign borrowings Yun ang, to lay down pipes? Hindi ko maintindihan nyo. Hindi, yun ang kanilang ginagawa. That has been their way of financing itong mga ito. Kaya nagkakaroon ng approval ang MWSS ng OPEX, operating expenditures, at saka CAPEX. Kasi po, sinasabi nila, ang dollar-denominated debts, mas mura ang interest. Yan ang sinasabi nila. But you're exposed to foreign currency risks. Yun yung FCA. Hindi sila exposed sa risk. Why? Kasi po, pag gumalaw ang peso, under the rules, ipapasa nila sa atin yan. Ayan. Yung pakinabang, in other words, ng dollar debt, napupunta sa kanila, pero yung risk, tayo nag-absorb. Yes, ganun, yan. Yun po ang main objection dyan sa ganyang klaseng system. Which is what they're doing. Yeah. They've been doing for a long, long time. Yan. Yan. So ngayon, umaarya na naman to si Patrick T. Yung paborito mong paborito si Patrick T.Y. Paborito ni Patrick T.Y. MWSS regulatory capture. Ito pa pare. 'Di ba privatization anong kung bakit naging ganyan yan. We had to sa lahat naman ipa-privatize. Yung tubig pa. Yung kuryente pa ang ipa-privatize. Kailangan na obvious na natural monopoly. Government usually dapat. Sa ibang bayan talaga. Government yan. Yan po ang result ng privatization. Yung mga dinaranas nating hirap ngayon. Sobrang mahal ng kuryente, sobrang mahal ng tubig, sobrang mahal ng internet. Yeah. Sabi po ng government, the Department of Budget and Management, next year daw magpa-privatize sila ng 100 billion worth. Yan. Which ones are these? Yun ang hindi natin Yun alam. natin gustong malaman. Ano yung ipa-privatize natin? Ang mga private sector po, usually, pag merong ganyan naririnig na privatization, sila ang namimili. Ayun ang hindi maganda ron. Diba? Bachmann, yung geothermal sa Laguna. Cherry picking ang nagyaya. Naka-set up na yan. Set up na yan. Gobyerno na gumastos dyan. Yan. Yung cherry picking po sa ganyang problema ng privatization. Yan ang ating malaking problema. Yan ang ating malaking problema. Ano-ano yan ipa-privatize? Yan. Gusto natin malaman. Ang BCDA, sinasabi nila, gusto nila ngayon, pwede na nilang ibenta yung lupa at hindi lang lease. So forever, wala na po sa kamay ng gobyerno. Yan. Ganito rin tong privatization. Kaya gusto natin malaman, ano yung ipra-privatize? Anong assets ng gobyerno? Land? Rights, what? Mining, what? Ano ba? Hindi pwede i-privatize ang mining. Mina-privatize nila in a sense, Hindi yung in a sense. In a sense lang. Semi. Kasi sa pag sinabi mo semi, may daya yun. Kasi parang Conrad, ganito yan. Yun na lang 4% lang na tax mo. Hindi ba semi yun? Kasi, 4%. Walang pakinabang ang taong bayan dyan. Wala yun. Kasi po, yung minerals belongs to the state. Meaning, it belongs to all of us. Yung mga minerals. By the way, tayo po, pang-5 raw tayong mineralized bayan sa buong mundo na mineralized. Sa liit natin ito. Sa liit ng Pilipinas, number 5 tayo sa mga minerals na proven. Na alam na meron. Yes. Hindi speculation, ha? Alam po na meron. 5. And yet, di natin pinakikinabangan yan. Yung mga existing, halos hindi pa rin natin pakinabangan. Ayon nga kay Jonathan, dahil napakaliit nang napupunta sa gobyerno ng share ng government. Yan ang kailangan baguhin. Yun na nga. That particular regime. Hindi, ang lakas ng labi ng mining sector. Grabe. Hindi pwede. Grabe yan. Wala pang processing yun. Ang nangyari po dyan sa mining kasi, nag-ban. Ibig sabihin, walang bagong
mining companies na pwede magbukas. Nung panahon ni Noynoy. And yet, hindi binago yung sharing. Hindi. Lugin-lugi pa rin ang gobyerno. So ano nangyari dun sa ban? Ang nangyari sa ban, walang bagong mining. Yung mga existing mining companies, nagpasasa. Why? Kasi wala na silang competitor, wala nang ibang nagmimina, sila na lang. Pagkatapos, ang liit-liit din na binabayad na share na sa gobyerno. At ang isa pa naging... So yung pong paalisin ng ban, favorable doon sa mga existing. And then, at the same time, nagkaroon din ng isang matinding problema. Naglipa na ang mga small mining na problema. So maraming pagkukuhanan ng revenue. Oo, ang gobyerno. Baguhin lang natin yung mining Sistema. na yan, tapos encourage natin yung mga bagong mine na sumusunod sa best practices. Hindi binababoy ang environment. Kailangan strict implementation. It's a very big, huge source Of revenues. Yung Maharlika, yung binigay ng Land Bank, ng DBP dyan sa Maharlika, sisiw yan. Kung magawa natin yung mining? yan ang ating wealth. Kumbaga po, ang equivalent ng langis ng mga OPEC. Sa atin, minerals. Yan ang magiging national wealth natin kung maaayos natin yung mining sector. Pero hanggang ngayon po, yung batas sa mining ay hindi ginagalaw. Yung sharing sa mining sector, yung sharing sa service contracts, oil and gas, etc., etc. Yan ang mga dapat. Tapos yung overhaul na sino-sino ba may hawak ng areas na yan, contract areas. Ang ginawa po nila noon, nag-reserve ng mga areas, di naman ginagalaw. So ngayon, wala nang ibang available doon sa mga seryosong investor. Ang gagawin nito mga investor na to, bibilin yung service area contract mo. Na problema. Ang laking problema nun na workout. Pagkatapos, sana ang gobyerno rin tapusin na nila yung mga problema dun sa mga mining organizations o mining areas na proven ang reserves na nakatenga dahil yung tungkol dun sa issue ng sequestration. Ayan, meron din ganyan. Nonok, nickel, yan, nandun na yan. Basay, yun nasa Negros Occidental. Mga proven reserves lahat to. Bakit ba nagkaroon ng anti-mining sentiment dito sa atin? Dahil po sa mga sakuna na nangyari. Sa mga accidents sa mining companies. Yan, maaari mo sisihin yung mga mining companies. Pero sa akin, dapat sisihin din yung mga nagsusupervise ng mining companies. Bureau of Mines. Yan. Okay? LGUs. Isa pong talagang nasira ang image ng mining dahil dun sa small-scale mining. Sila yung nagsira ng mga ilog. Dahil walang control ng mga... Wala, basta na lang pupunta ka doon. Mag-aayos ka. Ganun. Yan nasira. Paano natin tayo makaka-recover dyan? So, wala tayong choice. So, ngayon, privatization. Bakit kailangan mag-privatize? Kulang po ang pera ng gobyerno Ang sinasabi nga, napakalaki ng uutangin natin. Para magbayad ng utang, ha? Next year. Ngayon, record na po ang ating utang. Magkano na? Ilang trilyon? Ang laki ng utangin natin para magbayad tayo ng utang natin. Ayan, magmamature na kasi yung mga utang. Yan ang malaki mo. Kung saan naghahagilap ng pera. Privatization. Ito, ang US nag-announce 30 billion military aid, funding, 30 billion pesos. Sisiw yun. Wala. Trillion ang uutangin natin At saka, lalo US, military aid, 500 million. Billion-billion binibigay nila sa ibang mga bayan. 15 trillion na pala ang ating national debt. National debt. Ilang kaya doon ang foreign denominated? Ang maganda naman dito, ang ating foreign denominated, nanggaling dun sa mga multilateral. Okay? Hindi siya mga commercial na... Hindi local. Commercial debts na foreign. So yung para mangyari po yun, nangyari nung debt crisis sa buong mundo. Hindi pa naman tayo doon. Hindi tayo abutan pa nun. But the thing is, habang lumalaki ang iyong debt, lumalaki rin ang tumataas din
ang interest. Rates. Siyempre. Ganyan yan. Mataas ng debts nyo eh. Bayad kayo ng mas mataas na interest. Parang unfair yun, ano? Bakit kayo sumasabay? Isa po yan sa mga binabantayan ng mga negosyante ngayon. Yung ating debt level service. of debts. Debt service. Yung debt service. Kasi ang level of debt, kapag ang taas, pag mataas po ang ating national debt, alongside the size of the economy, kakabahan ang mga financiers natin. Ito kasi napag-iwanan nito eh. Ito iniwanan Doon sa pandemic. Ni Sunny Dominguez sa Marcos administration eh. Hindi niya naasikaso eh. Okay. Basta, ang bahala na kayo. Parang ganun ang kanyang attitude eh. Oo. Take over nyo na yan, debt na yan. Okay. Kayo na lang bahala dyan. No. Hindi, kung ano man lang sana na turnover na So, ang mabuti. ating debt service daw tataas this year kasi kailangan ng bayaran yung mga inutang during the pandemic. Malaki yun. May mga, kumbaga, tapos na yung grace period nun. So, saan kukuha ng pera? Yan. Ang sinasabi nila, isa dyan yung privatization, 100 billion. Ayaw kasi ni Finance Secretary Recto ng new tax measures. So meron pong binabantayan po dito, yan, yung paano natin tutustusan yung ating budget for 2025. Isang malaking issue yan ngayon na tinitignan ng mga bangko, ng mga businessmen, ng mga investors. At apektado tayo lahat doon. Why? Tayo, kanino nila babawiin yun? Sa ating babawiin yun. Sa ating babawiin. 9 o'clock ng umaga, Karambola sa Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ.